Lunes na Lunes, tinanghali ako ng gising. Ganito lang naman ang itsura ng bahay basta pagkatapos mag-asikaso ng mga estudyante. May mga nakakalat na hanger, nakatumbang upuan dahil itong bunsuhan ko, napakahilig talaga niya magtumba ng mga gamit. Tapos tinanghali pa ng gising, kaya ayun, hindi talaga magkanda ugaga at ngarag na ngarag talaga. Kung hindi pa nga kinagat nitong bunsuhan ko ang jutong ko, hindi talaga ako magigising. Napasarap nga ang tulog ko, siguro dahil ang gaan na ng ulo ko, bagong gupit ba naman. Pero ang totoo niyan, gabing-gabi na talaga ako nakatulog kagabi, hindi kasi ako makatulog. Kaya ayun, tinanghali tuloy ng gising. Tinatanong ko nga ang asawa ko kung hindi ba niya narinig ang alarm, hindi din daw, napasarap din sa tulog. Pero minsan naman kapag naririnig niya yung alarm, ginigising niya talaga ako. Dahil minsan talaga kahit tunog ng tunog ang alarm, napapasarap talaga yung tulog ko. Kaya pagkaalis nga ng mga estudyante ko, eto nga't nag-umpisa na ako sa paglilinis ng bahay, tapos etong bunsuhan ko nagising pa. Kaya ayan, habang naglilinis ako, talaga namang nanggugulo. Hindi na nga ako sumama sa paghahatid sa mga anak ko dahil yung bunsuhan ko ay natutulog pa. Pero kung nagkataong gising na yan, kahit ayaw ko sumama, mapapasama talaga sa paghahatid. Pero sa susunod, ako na nga ang maghahatid sundo sa mga anak ko dahil yung asawa ko naaabala talaga siya sa trabaho at hindi na makapagtrabaho ng maayos. Buti na nga lang walang boss ang asawa ko at hawak niya ang oras niya sa trabaho. Kaya kahit umalis-alis siya ay okay lang. Kaya lang, yung trabaho naman niya, siya din naman ang nahihirapan dahil natatambakan siya ng trabaho. Nakakahiya din naman sa mga nagpapagawa sa kanya lalo na kapag nadidelay yung gawa. Tapos eto nga pagkatapos ko maglinis sa sala, sa kusina naman ako naglinis. Wala naman akong hugasin kaya nagmap at nagwalis na nga lang ako doon. Tapos dito naman ako sa may labas naglinis. Tingnan nyo naman tong bunsuhan ko at nagliligalig na naman at gusto na namang lumabas ng bahay. Samantalang nung bakasyon ay halos nandito lang talaga kami sa loob ng bahay. Madalang lang talaga makalabas. Palibhasa na ilabas ko ng isang beses ay ayun, gusto na palaging sa labas at halos doon na talaga tumira. Ang hirap din naman kasi kapag palaging nasa labas lalo na't madaming sasakyan na dumadaan, minsan ang bibilis magpatakbo ng mga may-ari ng motor dito sa amin. Tapos eto nga pagkatapos ko maglinis dito sa may labas namin, nilikom ko na nga itong mga sinampay ko para matiklop ko na din. Kaya lang medyo gahol na nga ako sa oras dahil magpapakain pa ako ng grade 1 ko, maliligo pa din kami nitong bunsuhan ko. Kaya iniwan ko na nga muna yung tupiin ko at naligo na muna kami. Tapos eto, inihanda ko na tong pagkain nila. At dahil tinanghali nga ako ng gising, yung panganay ko, dadalhan ko na nga lang ng pang-lunch niya. At dahil nagupitan na nga tong buho ko, napakagaan na talaga kumilos. Hindi na ako masyadong nahihirapan dahil nung mahaba pa to ako, ang hirap-hirap talaga kumilos. Tapos minsan, sinasabunutan pa nitong bunsuhan ko, kaya kahit nanghihinayang ako sa buho ko, pinagupitan ko na. Kapag naman iniipitan, ang sakit talaga sa ulo dahil dati pa lang talaga, hindi talaga ako sanay mag-ipit ng buho. Tapos sa sobrang daming gawain, may batang maliit pa, minsan, hindi na talaga nakakapagsuklay. Tapos eto nga, hapon na nga din ako nakapagtupi nitong mga tupiin ko dahil natulog muna ako ng kaunti. Itutulog-tulog din, kahirap din naman ang kulang sa tulog. Talaga naman, kapag kulang sa tulog, nakakalugaw din ang utak.